Welcome back to The Breakdown. So ngayon, meron tayong special guest. Isa to sa mga napanood ko na talagang na-impress ako, men. Yung laro nito, parang, men, talagang bumanggagi ba. And then, meron siyang nickname na mamaya pag-uusapan natin na kumakalat sa social media. Excited na ako na marinig yung kwento ng basketball journey niya. Kasama ko ngayon si Bing Yalong. Bro, welcome. So, yun, wag natin patagalin, men. Umpisa na natin kagad from the start, bro. Bakit basketball, bro? Ilang taon ka? Nung nag-start ako sa basketball, bro, nung bata pa ako. Parang 6 or 7 years old ako nun. Then, yung mga kapitbahay namin sa Pampanga. Yun, kumbaga, nanonood lang ako. Then, nanonood lang. Kumbaga, hindi naman ako sinasama sa paglalaro. Kumbaga, 7 years old ka. Pero yun, nailigan ko yung pagbabasketball dahil din sa kanila. Yan, may sarili akong bola pero hindi ako nakakapaglaro. Pero pag nandun ako sa court, hiramin nila yung bola ko, tapos yun. Pero bakit basketball, bro? Kasi bro, alam ko sa Pampanga ka, di ba? Yeah, Taga-Bacolor, Pampanga ka. Marami rin silang nilalarong ibang sports doon eh. Yun ang province ng ng parents ko eh. Yeah. Taga doon ng parents ko. Pero bakit basketball? Siguro, nakihiligan lang eh. Baga, yun nga, yung mga kaibigan, ganun, sama-sama lang sa paglalaro nila, ganun. So, nagsimula ka sa streets din? Yeah, streets lang. Mga kanto-kanto lang. Kanto-kanto lang talaga. Doon ako, parang laki ako sa kantong laro. Ganun. Yan. Baga, basagan talaga. Yun mga Pero na-introduce ka ba ever sa organized basketball? Mga varsity sa mga school, ganun? Yeah, nung college na ako. College na? Oo, nung college na ako. Pero nung high school ako, tsaka elementary, hindi ako nag-varsity. Baga, siguro nung high school ako, bro, mga pang-intrams lang, ganon. Nung elementary naman ako, hindi pa uso nun eh. Parang ang uso lang ng track and field. Ganon lang. Pero, yun, kasali ako sa track and field. Yun. College na ako nag-varsity. Pero paano mo na-develop yung playstyle mo? Tumatanda? Like, talagang larong kalye lang? Wala kang formal larong kalye lang talaga ako, bro. Kumbaga, lumaki talaga ako sa larong kalye. Lalo nung high school ako. Kasi first year high school, elementary pa lang ako. Laro na talaga ako sa mga liga labas, gano'n. Tapos, high school, hanggang sa high school, yung nakakalaban namin yung mga matatanda, yung mga second year, third year, kumbaga, mga senior sa amin, mga college, gano'n. Siguro, parang bata pa lang ako, bro. Nakakalaban ko na, mga matatanda na talaga. Then, pag nakalaban ko yung mga kasing edad ko, parang, alam mo yun? Easy na. Yeah, parang hindi naman easy. Kumbaga, parang, siyempre, parang dumandatin yung laro ko sa gano'n. Yun lang. Pero curious ako, men, kasi napanood kita. Paano mo, yung playstyle mo kasi, bro, para sa mga di nakakaalam ng playstyle niya, big body ka na marunong kang magdala ng bola, tumitira ka sa labas, tapos marunong ka pumasa. Yeah. Actually kasi, bro, kasi time na high school ako and college ako, yung position ko talaga ngayon, kumbaga hindi pang ilalim eh. Ang position ko pang 1-2, kumbaga nagpo-point guard din ako, nag-shooting guard ako. Then hindi naman ako ganito kalaki talaga. Then nung time na na-college ako, nung na-injury kasi ako, may MCL ako. Parang nung tinry ko pa din yung laro ko, parang hindi na kaya ng paa ko. So, kailangan mag-adjust talaga ako sa laro. So yun, nung dumating ako sa point, nung dumating ako sa point na naging big man na ako, parang nakakapag-dribble ako, marunong ako. Hindi naman sa marunong, kumbaga nakakapasa din ako, parang gano'n. Yun. Pero paano mo na-develop yung passing skills, ganun? Siguro, lang. Kumbaga, ako kasi yung pagdating sa loob, ako bro eh. Kumbaga, unselfish ako eh. Bro, Kumbaga, nagnonolok ka eh. Napanood kita eh. Unselfish ako. Pag nakita ko talaga, ibibigay ko. Ganun ako. Kumbaga, pagdating sa laro, naglalaro ako as a team. Ganon. Pero nung high school ka, bro, anong height mo? Paano ka naging 1-2? Bro, nung high school ako, nung first year high school ako, nasa 5'3", 5'4" lang ako. Okay. Then, gulat din sila nung nasa third year, fourth year na ako. Siguro nasa 5'7", 5'8" na ako. Doon pagdating ko talaga ng college, bro, gulat din ako. Kasi 6'1" ako ngayon eh. Pag nakashoes ako ng pangbago, naka 6'2". Yung gulat din ako sa sarili ko na dumating ako sa height na to. Nagkaroon ka ng growth spurt? Yeah. Kasi ako, bro, nung high school ako, 5'8" lang ako ngayon eh. Oh. Pero nung high school ako, bro, 5'8" na ako. Nakakatawa eh, kasi hindi na ako lumaki. Kaya nung high school ako, sentro nga ako eh. Forward sentro din ako eh. Nakakatawa. Nung pumunta ako dito, naglaro ako dito ng high school,
doon lang ako natuto maging guard kasi hindi na ako lumaki. Kaya usually yung mga height mo, kaya ako natanong, sentro. Lalo na nung panahon natin, nung mga high school tayo, bro. Alam mo naman ng basketball dati sa atin, di ba? Kapag very traditional, kapag big man ka, ilalim ka lang. Yeah, ilalim ka diba? lang. Yeah. Kaya ako natanong, paano ka nagkaroon ng outside shoot? Siguro, diba? nag-upisa lang talaga ako sa, parang parang sa buhay lang natin. Kumbaga, nag-upisa lang siguro sa proseso din, parang ganun. Nag-upisa ako sa mababa, kumbaga, nag-point guard, then, yun, sana nakapag-adjust ako sa larong ito. Yun naging advantage ko ngayon sa biglang build yung katawan ko na ganito kalaki, di ba? Pero alam mo, goods yung mga ganun, man. Yung may ganyang player sa NBA, si Anthony Davis. Kaya ganun yung skill set niya as a big man kasi nagsimula siya as point guard. Nagkaroon lang siya ng growth spurt. I think yun yung maganda sa development ng tao, man, kasi pag naging gwardiya ka, tas bigla kang lumaki, marunong ka ng guard skills as a big man, which is yung basketball ngayon, di ba, nag-evolve na. Mga big man ngayon, tumatakbo na, tumitira sa labas. Yun, solid. So, pagdating mo ng college, sabi mo, doon ka unang nag-varsity. Paano nangyari yun? Actually kasi bago ako nag-varsity sa isang school, kumbaga nung tayo na pagka-graduate ko ng high school, bro, ang dami ko din na pinuntahan ng mga school. Like, nag-tryout ako sa Arellano, then nag-tryout ako sa San Sebastian, then punta din ako ng San Beda, bro, pero hindi talaga ako nakukuha. So bumiyay ka papuntang Manila para mag-tryout? May umahawak sa akin sa Pampanga nun. May tao na umahawak sa amin. Kumbaga, pinipick up kami talaga sa bahay para lang, kasi kung ako lang, walang-wala, bro. Kumbaga, hindi ako makakapagbiyahe doon na kasi kulang din sa budget, ganun. Kumbaga, nakita lang kami naglalaro sa mga liga labas, then sinabihan ako, kinwentuhan ako na, uy bro, sabi niya, boy, gusto mo bang pumunta sa Manila, ganyan, mag-tryout tayo, ganyan. So, ibig sabihin nun, brother, maraming mga kagaya ni Gob Delta sa Pampanga? Yeah, boy. Hindi naman, si Boss Gob kasi, sobrang pagdating sa mga players niya, as in, wala ka talagang masasabi. Kaya alam si Gob Delta? Yeah. Personal? Hindi naman sa personal, kumbaga kilala ko lang reputation. Siya. Di ba inaalagaan niya yung player? Pinapatira niya sa sobrang bait niya sa mga players niya. As in talagang alagang-alaga yan. Kung saan, kaya yung mga players niya ayaw talagang iwan. Kasi nga, di ba, kung di ganun kabait si Boss Gob, iiwan siya, di ba? Pero hindi eh. Ang mahal talaga ng mga tao, lalo nga Kapampangan, bro. Buong Kapampangan talaga. Mahal si Boss Gob. Hanggang ngayon, bro, sila Arvin Santos, retired na, di ba? Yeah, bro. Mabalik pa rin. Kinakalibutan man ako, bro, pero totoo yan, no? Totoo, bro. Ganun kabait si Boss Gob. Ako, saludo ako sa kanya. So, ibig sabihin, merong parang ganun sa'yo nung bata ka na parang nag-manage sa'yo? Yeah, meron nag-manage. Yeah, parang ganun. Then, dinala kami nga sa Manila. Pero, bro, siguro, hindi para sa akin yung ganun. Then, umuwi pa rin ako hindi ako nakuha sa tryout. Ibig sabihin na hindi ka nakuha, hindi maganda yung pinakita mo? Ganun ba yun? Yeah, parang ganun. Maganda naman yung pinakita ko dahil, pero yung panahon na yun, alam mo naman, bro, pagdating sa mga tryout na ganyan, as in talagang dapat magaling ka, gagawin mo lahat yung pagdating sa tryout. Iba na kasi yung ngayon eh. 'Di ba? Pag naglaro ka lang, pag nagustuhan ka talaga ng mga nag-i-scout sa iyo ng mga school, kukunin ka talaga. Pero dati kasi nagigipagbasagan ka pa ng mukha eh para lang makuha ka sa school, 'di ba? Yung panahon na 'yon, yung ngayon. At saka may factor din 'yun, bro, eh. Kung walk-in tryout ka. Marami kasi ngayon blue chip recruit eh. Yeah. Yung alam mo na ito from high school kukunin to, tas team A agad, 'di ba? Yeah. Kapag walk-in tryout ka, lugi ka na sa spot, kailangan mo talaga magpakita ng sobra kasi limited yung spot. Lalo na kami, walk-in tryout lang kami nun. Kaya siguro yun yung time na hindi rin ako nakuha. Then, yung time na yun, bro, may umawak naman kasi sa akin sa Pampanga. May pinakilala sa akin na parang attorney siya sa Marikina, I think na. Then, sinama niya ako. Siguro nasa 1 month na ako sa kanya, bro. Pinagtatryout niya ako sa Ateneo. Kumbaga, nandun mga Ravena Brothers. Yung time na yun. Tapos, kumbaga nakasama ko na sa practice eh. Kumbaga may may backer na ako eh, di ba? Sila Kiefer? Yeah, sina Kiefer. Then, kumbaga may backer na ako. Ang nangyari, bro, parang dahil bata ako, mga edad ako, mga 15, 16, umuwi talaga ako ng Pampanga. Dahil? Siguro na-homesick ako, gano'n. Na-miss ko yung lola ko, gano'n. Gano'n, bro. Ayan. Pero common yan na nangyayari sa mga bata eh. Hindi nila nakikita yung ganong kalaking opportunity na pinresent.
Actually, hindi ka nag-iisa eh. Marami talagang ganyang kwento. Marami ako narinig na ganyan na andun na sila pero lalo na yung mga galing probinsya bro na nare-recruit kasi nga homesick nga, di ba? Hindi nila alam yung alam mo yun, yung future na meron sila pag nandun sila. Kaya ngayon bro, sising-sisi din ako dun sa nangyari. Pero siguro, God's plan, kung ano man ang nangyari, di ba? Tulad nito, ngayon nandito na rin ako, ganun. Baga lahat ng bagay may purpose. Lahat ng bagay may purpose. So, ilang taon ka naglaro ng college nun, bro? Bali, 3 years. 3 years ako nung umuwi na ako ng Pampanga, bro. Kumbaga, may kasama lang ako mga mentor ko naglalaro sa mga liga labas. Kumbaga, matatanda sila sa akin. Mga veterano sila sa Pampanga, naglalaro kami sa mga liga labas, sa mga Bataan, gano'n, La Union, Tarlac. As in, napapalayo kami, as binabayaran, gano'n. Then, pinakilala ko sa coach ng Dabsu, ng Bacolor. Yun, sina Coach Roxanne, shout out. Yun nga, tapos inalagahan talaga ako sa school, bro. Inalagahan talaga ako sa school. Then doon ako naranasan yung varsity talaga. Then yung nasa varsity na ako ng time na yun, nasa school na ako. Nagre-ready na ako for perpetual, bro. Kumbaga, magre-ready ako para mag-tryouts, ganon. Then dumating yung panahon na na-injury ako. Yung time na na-injury na ako. Pero maganda naman ba yung pinapakita mo sa college? Bro, kumbaga yung nung college ako noon, as in bago pa lang ako sa kanila, parang alam mo yon, 'di ba? Alam mo pag bago ka sa school, ang mangyayari mababangko ka, ganyan. Pero doon naramdaman ko yung napaka-importante kong players. Yeah, babad talaga ako. Solid. 40 minutes ang playing time. Parang gano'n. Yun. Sabayan ko na nandun sina CJ Ganya. Ayan. Yung mga sikat sa Pampanga, sina James De La Peña. Ayan. CJ Ganya, solid yun. Yeah. Grabe. Pero, after mo may MCL, ano na nangyari sa career mo? After ng MCL ko, bro, kumbaga, nag-heal lang ako. Tapos, yung time na yun na parang di na ako nagbumalik sa school kasi nga, parang naiya na ako, parang gano'n, naiya ako dahil na-injury ako. Then, pagka mga liga labas na lang yung tinitira. Hindi ka na bumalik sa school? Yeah, hindi na ako bumalik dahil sa school. Scholarship yun, di ba? Yeah, scholarship. Nahiya ka dahil hindi ka nakakapaglaro. Nahiya ako. Tapos sila pa yung nagpagamot sa'yo. Tama, di ba? Ganun yung proseso nun. Tapos puro liga labas ka na lang. Mga puro liga labas na ako. Yun. Hanggang sa, abang nagliliga labas ako, bro. Yun, ganun lang. Tapos hanggang sa naghanap lang ako ng work ko sa Pampanga. Yun. As in, laman lang ako talaga ng liga labas. Ganun lang. Okay. Move on naman tayo, bro. Pag-usapan natin yung nickname mo, bro. Nakikita kita sa social media. Pero bago natin pag-usapan yan, bro, magko-commercial break muna tayo. Magbabalik ang The Breakdown. Welcome back to The Breakdown. So, to continue the topic, bro. Ang palayaw mo, Calvin Abueva ng Bacolor, Pampanga. Saan nagsimula yun? Actually kasi, hindi naman kasi nagsimula sa Bacolor yun. Kumbaga, nagsimula ito sa Mexico, Pampanga. Doon ako natawag na Calvin Abueva. Dahil nga sobrang physical ko nung maglaro nung bro. Dahil galing ako nang nag-tryout ako sa Manila. Kumbaga, varsity ako nung time na yun. Tapos, naglalaro ako ng inter-barangay sa Mexico, Pampanga. As in talaga bro, nag-free throw ko lang, titirahin talaga kita. As in, yeah. As in talagang sa pagdating sa laro, physical talaga ako. Kumbaga, kahit malalaki ka pa, wala akong pake. Kumbaga, laro lang ako, puso ako maglaro, bro. Ganyan ka pa rin maglaro hanggang ngayon? Ha? Ganyan ka pa rin ba maglaro? Hindi, ngayon, dati kasi more on below the belt talaga, bro. As in talagang ang ginagawa ko dati dahil bata siguro, wala talaga akong pakialam sa nakakalaro ko. Then, dumating yung time na, or dumating yung point na naglalaro ako, doon ko na-realize na kalaro ko lang to. Bagalaro lang to. Yun, kumbaga, katawanan na lang. Kung dati, ginagawa ko below the belt talaga, bro. As in. Sino nakakame up ng Calvin Abueva? Sinong tumawag nun? May tumawag sa akin sa inter-barangay nun. As in talaga na napaka-sobrang hassle ko sa laro. As in, babanggayin kita. Tapos may commentator lang siya, bro. Then sinabi niya, ayan, yung tinawag akong Calvin Abueva talaga. Then, the fearless nga. Kumbaga, walang kinakatakutan. Parang ganun yung tingin nila sa akin. Ganun. Ronald Tubid yun, di ba, bro? Fearless. Hindi ko alam eh. Then, dumating pa yung bro na bawat naglalaro ako sa inter-barangay or sa mga barangay, nagkakagulo. Dahil sa akin.
Dahil lagi kami titira. Oh bro, as in talaga dumating yung point na sa interbarangay sa sa Mexico, Team Pandakagi ako nun. Dumating yung point na may tinira ako, bro. Nag-free throw lang siya Tinira ko talaga siya, then gumanti siya ng suntok, nagkakagulo talaga, bro. As in, hindi ko makalimutan yun. Bro. Wala ka naman bro na saktan ng sobra na parang malala. Yung time ko na yun, yung nasa edad ako ng 18 years old, 19 years old, bro. As in, below the belt lahat ng ginagawa ko. May close fist, may sinusuntok. Sa sikmura, ganon. Yeah. Nakatakot pala kalaro to. Oh, bro, yung time ko na yun. May naano pa nga ako na ngayon, after nung nagawa ko sa kanya yun, pinagsisiyan ko naman. Nag-interbarangay naman to sa Bacolor. Team Kabetigan kami. Kwento ko lang. Ang tawag doon, basta nag-junior MVP siya ng UAAP. Alam ko lang yung pangalan, si Jake Figueroa. Yeah. Si Jake Figueroa, bro. Pero ngayon, sobrang lakas ng bata na yan. Yung time na yun, parang nag-uumpisa pa lang sa UAAP niya. Then bro, sinikmurahan ko talaga. Yeah. Anong nangyari? Iyak? Hindi, natumba siya. Tapos, nag-suka siya ng tubig. Yun yung natatandaan ko. Yung sabi ng coach sa akin. After the game. Kasi talagang pinuntahan ako ng mga magulang ni Jake. Sabi niya sa akin, pag may nangyari sa anak ko, pabalikan kita, sabi nung mama niya. Tapos, after naman yun, bro, pinagsisiyan ko naman yung nagawa ko sa kanya. Then, dumating yung coach na pinasabi sa akin ng coach. Hindi nagalit yung coach sa akin. Sabi niya sa akin, alam mo, sabi niya, tama lang yung ginawa mo sa kanya. Kasi pagdating niya sa school niya, mas marami pa siyang mararanasan na ganyan. Alam naman natin, bro, pagdating sa school, babangga ka lang ng konti, suntok dito, suntok doon, di ba? Ganoon naman talaga sa school eh. Pero ngayon, sobrang lakas ng bata na yun, bro. Si Jake, proud ako sa kanya. Pride siya ng Bacolor. Superstar ngayon yung bro. Yeah, bro. Superstar. Hindi ko makalimutan. Hindi ko alam kung makakalimutan niya yun. Sorry. Tingin mo naalala ka pa niya? Hindi ko alam, bro eh. Ano yun, doon ka na nagbago ng laro after ng incident na yun? O hindi pa? Yun, halos hindi pa eh. As in, pagdating kasi sa may, yung kapatid ni Arvin Santos, kuya niya, nasikmurahan ko din siya. Parang niyabangan ako, ganon. Then ako kasi pag sa laro, niyabangan mo ako, dapat panindigan mo, ganon ako eh. Ganon ako, bro. Pag niyabangan mo yung kakampi ko, sinaktan mo yung kakampi ko, panindigan mo. Babalikan kita, parang ganon. May kapatid pala si Arvin Santos. Yeah, may kapatid si Arvin Santos. Kuya niya, nasa Pandakagi, Mexico. Then yun, nasikmurahan ko din siya. Ayun, after nun, bro, hindi ko na ginawa. Dahil yung time na yun, may coach ako sa, parang may nag-alaga sa akin. Di na niya ako kinuha, bro. As in 5 years kami hindi nag-uusap. Dahil lang sa ginawa ko na yun. Sinukmurahan ko yung kapatid ni Arvin. Ganun nga. Pangalan niya Arman naman yun. Yun nga. After na parang sabi ko sa sarili ko, mali pala yung ganun. Yun. Simula nun, pinagsabihan ako ng coach na yun. Kaya hindi na kita kinukuha ang player. Dahil nga, dun sa ginawa mo yung last time yung nagano. Tapos, may laro na naman sa Pandakagi nun sa Mexico, Pampanga. Kinausap ko siya, bro. Ako talaga nakiusap. Diba? Usually, sila yung nakiusap sa mga players, ganyan. Ako talaga sabi ko, bigyan mo akong chance para makapaglaro ulit sa'yo. Parang ganun. Yun. Doon na nagsimula na tinigil ko na yung paggaganon, yung mga close fist talaga. Pero balikan ulit natin yung nickname mo na Calvin Abueva. Akala ko, dahil ang tingin nila, pareho kayo ng playstyle. Yung pala, yung pagka-bad boy lang. Pagka-bad boy. Pero tingin mo, yung playstyle mo ba, nagre-resemble sa kanya? Hindi, bro. Mas malakas kasi si Calvin Abueva eh. Kumbaga, siguro nakuha ko lang sa kanya yung katawanan. Yung pero katawan, alam mo, banggahan. Personally, pag napapanood kita, bro, hindi ko na nakikita si Calvin Abueva. Yeah. Alam mo, ako, nung napapanood ko yung game mo kasi, yun nga, yung playstyle mo na marunong ka magdala ng bola, ganyan, tumitira ka sa labas. Prime na, DeMarcus Cousins pa, bro. Kung napapanood mo si Cousins, doon kita naalala yung mga ganun laro. Pero para sa mga hindi nakakalam kasi, pag napanood nyo to, ako bilib na bilib talaga ako sa laro mo, bro. Ikaw yung mga tipo ng player na ako,
coach, bilang coach, ito yung mga lagi kong hugot kung may chance, di ba bro? Pero yun nga, mag-move forward naman tayo bro. Like, paano ka naman napunta ng Canada? Yun bro. Kumbaga ako, bata pa lang ako bro. Pinangarap ko lang yung Canada. Kumbaga wala naman kaming pera Kumbaga, ano lang kami, as in, nasa mababa lang kami. And then, yun nga, wala na akong family. Magulang ko, kumbaga laki ako sa lolo at lolo, ganun. Then papa ko wala. Ganun. May mga kapatid ako, mga kapatid ko sa tatay, ganun. Pero lumaki ako na ako lang talaga. Yung mga half siblings mo, hindi mo ka-close? Ka-close ko sila pero hindi ganun. Hindi ko sila kasama sa bahay. Parang ganun. Then ako lumaki ako sa lola at lolo ko. Namatay na din yung lola at lolo ko. Nung lolo ko alos magkasabay sila ng papa ko ng 2015. Then lola ko naman ng 2020. Ganun. Then mama ko naman, hindi ko siya nakasama or hindi ko siya 6 months pa lang. Hindi ko talaga alam. Alos kilala ko siya. Pero hindi ko siya nakakasama or hindi ko siya nakakausap. Ganun nga. Bali ako, nakapunta ako dito bro. Nung nakapag-asawa ko sa Pinas. Yung asawa ko, yung anak ko, nagkanak kami. Mayroon si Aliana, yung baby ko. Tsaka yung anak ko si Jovi. Yan. Tapos nakapag-Canada ako bro dahil din sa mama niya. Yan, si Mama Violi. Yan. Kung di dahil sa kanya, hindi rin ako makakapunta dito sa Canada. Kumbaga, tinulungan ako bro na as a international students. Ganon. So, nung dumating ka naman dito, parang ano yung binabalak mong gawin? Talagang mag-aaral ka para magtrabaho lang talaga? Yeah, mag-aaral ako. Kumbaga, tatapusin ko 'tong pag-aaral ko, ganon. Then, alam naman natin, siyempre may proseso tayo dito, 'di ba? Para makapag-residente tayo dito, 'di ba? Ganon. 'Yun. Gusto ko lang itanong bro, paano yung biological mother mo? Okay lang kung di mo gusto sagutin. Like, ano yun? Wala ka na siyang balak, balikan siya or kausapin. Di ba sabi mo, bro, nabanggit mo na hindi na kayo nag-uusap or hindi mo siya kinakausap talaga? Hindi ko talaga siya kinakausap bro. Kumbaga, lagi siyang pupunta sa bahay, pero wala ako doon. Kasi nakatira na ako sa Angeles, magalang yun. Parang ganun, sinasabihan lang ng stepmother ko na, uy, pupunta yung mama mo dito, ganyan. Pero ano to brother, dahil galit ka sa kanya na iniwan ka niya? Siguro bro. Parang ganon. Pero dumadating din sa point na dito ko naramdaman kasi na mag-isa Kumbaga dito ko naramdaman yung walang magulang Kumbaga pagdating sa Pilipinas, pupuntahan mo lang yung mga kaibigan mo. Ganon. Pero dito bro, nararamdaman ko yung ang hirap ng walang kausap. Yun. Parang hanggat pumapasok ako sa work, parang naisip ko na kung kayang kausapin ko na yung magulang ko. Mm-hmm. Parang ganon. Pero bro, dumating yung point na may nagpupush sa akin. Sabi si Pare Makoy, kasama ko sa bahay, si Muwan. Then sabi niya, Par, ba't di mo kausapin yung magulang mo? Ganyan, sabi niya. Kung naikwento ko sa kanya, kilala ko siya, alam ko yung Facebook niya, pero hindi ko nakakausap, parang ganon. Then, last week lang nag-message talaga ako sa kanya. Then, yun, nagtataka siya, nag-message pa nga pagka-reply niya, ikaw ba to? Sabi niya, scam ba to? Parang nagtataka siya, then binidyo call ko siya bro. Alam mo yung tawa niya, hindi mo papalitan yung tawa niya. As in, kala ko sabi niya, alam mo ba sabi ng magulang ko? Ang magulang babae. Kala ko di mo nakakausapin. I-invite na lang sana kita sa pagkamatay ko, ganyan. Diba? Pero doon ko na-realize na kaya kinausap ko din siya. Ang hirap din kasi. Yung hindi ko lang makausap yung anak ko bro. Ang hirap bilang magulang. Diba? Alam mo yun? Yung pa ba kayang yung nararamdaman niya, diba? So yun. Tsaka ano yun bro parang kahit anong mangyari, nanay mo pa rin yun Nanay, yeah. Tsaka kung lalo na ikaw naging magulang ka na rin. Yeah. Isipin mo hindi ka kinakausap ng anak bro, mo bro. Yun That's the point bro. Yeah. Kumbaga, hindi ko lang nakakausap ilang araw yung anak ko. Tapos pag nakausap ko talagang iyak ako sa kanya. Kasi parang namimiss mo paano pa ba kaya siya? 'Di ba? 29 years old, 29 na ako, bro. 'Di ba? Paano pa kayo nararamdaman niya hindi ko siya kinakausap, 'di ba? 'Yun. Siguro doon ko rin na-realize sa sarili ko na yung ganun na bagay na 'yun, kausapin ko ng magulang ko ganyan.
Ano Ang sa sarap ano? pala. Alam mo yun bro, yung may tinik ka sa dibdib na hindi mo mailabas. Ngayon, pag nagkakaproblema ako, as in talagang na-stress ako na sobrang. Alam mo ngayon, pag nagkakaproblema ako, chill lang. Kasi parang nailabas ko na yung yung ganun na bagay. Ang sarap sa pakiramdam, promise. Lalo na sinasabi mo na parang mag-isa ka na lang sa buhay. Yeah, Tapos bro. may nanay ka pa pala, bro. Mhm. Mhm. Ano yun? Anong unang sinabi mo sa kanya? Nakipag-ayos ka ba sa kanya? Hindi, kinumusta ko lang siya. Siguro dahil naiya din siya, naiya din ako. Siyempre, iintay ko lang din yung kung ano yung sasabihin niya sa akin, gano'n. Yun. Yun lang. So, grabe pala yung kwento nito ni Idol. So, I wish mas marami pa tayong oras, bro. Pero unfortunately, limited yung time natin. Sana makabalik ka rito. Pag-usapan pa natin yung mga bagay na yan. Sana madaanan pa natin next time. Brother, any shoutouts? Shoutout nga pala sa asawa ko. Yan, si Jovi. Yung anak ko si Aliana, si Mama Violi. Shoutout sa'yo, ma. At yung mga kasama ko sa bahay, sina Parin Makoy, sina Ate Les, sina Ate Cam, sina Parin Mon, Parin Denny. Shoutout si Ivan. Shoutout. And yung mga coach ko sa Pilipinas, Coach Ninong Fer Ojo. Yan, yung mga mentor ko, yan, Rodel Vergara, sina Kambal Miranda, sina Ed Rivera, yan, mga mentor ko yan simula nung naglalaro ako. Shoutout din sa coach ko dito sa Canada, sina Coach Anjo, yan, shoutout sa iyo. And shoutout din sa kay Jensin De La Rosa, yan, naman ng Bicol. Yun lang. Thank you. So yun, bro, maraming salamat ulit sa oras mo, bro, and sana makabalik ka dito next time. And yun guys, makita-kita tayo next week dito lang sa The Breakdown.